na walang hanggan. Sa piging ng ating Panginoon, tayo'y laging natitito upang matutong magmahalan sa pag-ibig na makam. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyuri. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ang ngalan mo, sapagkat sa mga pinatatag sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababayaang masadlak sa ligalig. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Si Joaquin ay 18 taon nang maghari sa Jerusalem at ito'y tumagal ng 3 buwan. Ang kanyang ina ay si Nahostan na anak ni Elnatan ng Jerusalem. Si Joaquin ay hindi naging kalugod-lugod sa Panginoon pagkat tinularan niya ang kasamaan ng kanyang ama. Nang panahong iyon, ang Jerusalem ay nahubkop ng mga kawal ni Haring Nabucodonosor. Samantalang ang mga kawal ng Babylonia ay nakapaligid sa lungsod. Dumating ang haraw Nabucodonosor. Nang magkagayon, sumuko sa kanya si Haring Joaquin, pati ang ina nito, mga katulong, mga pinuno at lahat ng tauhan ng palasyo. Binihag sila ni Nabucodonosor noong 8 taon ng kaniyang paghahari. Sinamsampan niyang lahat ang kayamanan sa palasyo at sa templo. Ang tulad ng ipinagpauna ng Panginoon, ipinasira niya ang mga kagamitang ginto na ipinagawa ni Solomon sa templo. Tinangay niya ang lahat ng taga-Jerusalem, ang mga pinuno, mga kawal, mga dalubhasa at mga panday. Lahat-lahat ay umabot ng 10,000. Wala silang itinira liban sa pinakamahihirap. Tinangay nga niya sa Babylonia si Joaquin, ang ina nito, mga anak, mga asawa, mga pinuno at lahat ng pangunahing mamamayan sa Jerusalem. Tinangay rin niya ang may 7,000 kawal at ang 1,000 dalubhasa at mga panday.
Natpawang matitipuno at ang angkop maging mandirigma. Si Natanias ang ipinalit ni Nabucodonosor kay Joaquin bilang hari ng Hoda at pinalitan niya ng Sedekias ang pangalan nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dahil sa ngalan mo, poon, iligtas mo kami ngayon. Dahil sa ngalan mo, poon, iligtas mo kami ngayon. Panginoong Diyos, pinasok ng hentel ang lupang pangako, hayot iyong masdan. Winasak ang lungsod, ang banal mong templo ay nilapastangan. Ang mga katawan ng mga lingkod mo'y ginawang pagkain niyong mga ibon. Ang kanilang laman sa mga halimaw ay ipinalamon. Dahil sa ngalan mo, poon, iligtas mo kami ngayon. Dugo ng bayan mo'y ibinubo nila sa buong palibot nitong Jerusalem. Animo ay tubig, sa dami ng patay ay walang naglilibing. Ang kalapit bansang dooy nakasaksi, hindi mapigilan yaong pagtatawa. Lahat sa palibot ay humahalakhak sa gayong nakita. Iyang iyong galit sa amin, o poon, hanggang kailan ba kaya matatapos? Di na ba titigil ang pagkagalit mong sa amin tutupok? Dahil sa ngalan mo, poon, iligtas mo kami ngayon. Huwag mong parusahan kaming mga anak sa pagkakasala ng aming magulang. Ikaw ay mahabag sa mga lingkod mong pag-asa'y pumanaw. Dahil sa ngalan mo, poon, iligtas mo kami ngayon. Mahabag ka sana, kami ay tulungan, Panginoong Diyos na tagapagligtas. Dahil sa ngalan mo, kaming nagkasalay, patawaring ganap. At ang pagpupuri sa iyo ng madlay, hindi maglilikat. Dahil sa ngalan mo, poon, iligtas mo kami ngayon. Tumayo po tayo. Alleluia, 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 Alleluia. Ang sa'kin nagmamahal, tutupad sa aking aral, ama't ako'y mananahan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, hindi lahat na tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Pagdating ng huling araw, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, nangaral po kami at nagpalayas ng mga demonyo,
at gumawa ng mga kababalaghan sa inyong pangalan. At sasabihin ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, mga mapaggawa ng masama. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito at ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon. Ngunit hindi nagigiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig sa aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas ang hangin ng bahay. Bumagsak ang bahay na iyon at lubhang nawasak. Nang masabi na ni Jesus ang pananalitang ito, ang mga tao'y namangha, sapagkat nagturo siya na parang isang may kapangyarihan, hindi tulad ng mga iskriba. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo po tayo. Ang ebanghelyo ho natin, sinabi ho ni Jesus, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Kung isasalin ho natin ngayon, pwede rin ho natin sabihin, hindi lahat ng may Bible quotes sa Facebook ay tunay na mabait. Pwede nga kasi maraming puro Bible quotes ang nilalagay, ang profile ay Bible quotes, pero sa comment, toxic naman. Mahilig isang tunay na keyboard warrior, no? Puro panghusga, pangaaway ang ginagawa. Pero kung titignan mo yung profile niya, nakalagay doon John 3:16, no? For God so loved the world. Talagang totoo sinabi ni Jesus, hindi ho lahat na tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng Diyos. At magandang paalala ho sa atin ni Jesus ngayon. Bakit? Dahil sa ating buhay bilang Kristiyano, sana yung pananampalataya natin ay hindi lang sa Facebook, hindi lang sa social media, hindi lang sa kung ano ang sinishare mo, hindi sa kung ano ang pinopost mo, pero sa iyong pamumuhay araw-araw, naroon ang pagiging Kristiyano mo. Pangit naman kung sa Facebook ka lang mukhang mabait, pero mga kasama mo sa bahay, gusto ka ng upakan. Hindi naman yata nag-uug na yon. Sa Facebook, laging blessed by God. Lagi nagsishare ng Bible quotes. Magsishare pa ng share this to 20 persons so that they can become blessed. Nang budol pa. Gandang paalala sa atin ng ating ebanghelyo na ang taong lumalago sa pananampalataya ay nakikita din sa kanyang pamumuhay. Yung walang kamera, yung walang iba nakatingin sa kanya, yung mga kasama lamang niya ang nakakakilala sa kanya, sana pareho din yung sasabihin ng kasama niya sa bahay at sa mga followers niya sa social media. Sa mga friends niya sa social media. Sana pareho din ang sasabihin. At ang magandang papatnubay sa atin ng Panginoon ay tungo sa buhay ng may authenticity. Totoo. At ang Kristiyanong totoo at tunay, hindi lamang nakikinig sa salita ng Diyos, kundi ang pinakikinggan niya
ay parte ng buhay niya. Yung pinagninilayang salita ng Diyos ay hindi lamang niya shiner, kundi sinasabuhay din. Pwede natin say, Father, parang wala pa naman po ako sa ganung yugto. Mahirap po minsan sundin ang aral at utos ni Jesus. Pero yung araw-araw mong pagsisikap na subukang isabuhay, nakikita ng Diyos yan. God doesn't desire us to be perfect. Alam naman niya magkakamali rin tayo. Alam din naman ng Diyos ang mga kahinaan at pagkukulang natin. Alam din ng Diyos na pag na nagdadasal tayo, sinasabi natin, Lord, magbabago ako. Pero pag silabas mo, minsan ay yung pangako mong yon ay agad mong napapako. Pero laging may pag-asang binibigay ang Diyos sa atin. At patuloy niya sinasabi, huwag kang mapagod sa patuloy na subukan na isabuhay ang kanyang aral at salita. One step at a time. One day at a time. Araw-araw na sinusubukan, kahit araw-araw nagsastruggle na isabuhay ito. Pero kung papansinin mo, kung araw-araw mo sinusubukan, araw-araw ka nagtsatsaga na isabuhay ang mga aral at turo ni Jesus sa iyong buhay, tignan mo, practice becomes permanent. Hindi ho perfect, permanent. Kasi kung patuloy mong ginagawa araw-araw, nagiging parte ng iyong buhay. Kung araw-araw sinusubukan mong maging mapagbigay, sa loob ng ilang panahon, magiging generous person ka. Subukan mo mas maging mapag-unawa sa kapwa mo kahit sa umpisa magsa-struggle ka. Minsan masusubukan ka talaga. Tignan mo, kung paulit-ulit mong ginagawa, mapapansin mo na lang sa sarili mo na mas nagiging mas maunawain ka na. Kung araw-araw mo sinusubukan na magtimpi kahit galit na galit ka na, tignan mo, pagkatapos ng ilang araw o ilang linggo, parang second nature na lang sa'yo ang pagtitimpi kung galit na galit ka na. At hindi ka na lang basta bilang sasabog. Kung patuloy natin ginagawa, patuloy tayo nagsisikap na magbagong buhay at sumunod sa mga aral at turo ni Jesus. One day at a time, araw-araw na pagpasyang sumunod sa aral at turo ni Jesus, nagiging parte ito ng ating buhay. At doon nangyayari ang pagbabago ng buhay. Hindi naman po ang pagbabago nangyayari sa isang iglap. Hindi ho, nagdasal ka ngayon, sabihin mo, Lord, sana magbago ho ako. Paglabas mo ng simbahan, babait ka na, hindi ho ganoon yun. Nagbago ka na, hindi na ho ganoon yun eh. Araw-araw na pagpili sa Diyos, araw-araw na nagpagpasya ng paggawa ng mabuti, araw-araw na pagsisikap na sundin ang mga aral at turo ni Jesus. At ito ang tinatawag ni Jesus na dakila sa lahat. Isang tao na nagtayo ng bahay sa may batuhan. Ang tao nakikinig sa kanyang salita at tumutupad nito. Kaya paanyaya sa atin, isabuhay natin ang naririnig natin sa simbahan. Isabuhay natin ang ating pagdarasal. Isabuhay natin ang ating pakikinig sa salita ng Diyos. Kung ganito ang ating gagawin, tayo ay nagiging matalinong mga Kristiyano, mabubuting Kristiyano, Kristiyanong katulad ni Jesus. Amen. Tumayo po tayo.
Minamahal ko mga kapatid, may panalangin tayong kumapit sa Ebanghelyo na naghihikayat sa ating itatag ang espiritual na tahanan sa kalooban ng Diyos. Manalangin tayo ngayon sa Ama. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong salita. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong salita. Ang mga pinuno at miyembro ng simbahan, naway mamuhay sa espiritu ng Ebanghelyo at laging hanapin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng tapat at mababang loob na paglilingkod. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong salita. Ang mga mag-asawa, naway matagpuan ang kaligayahan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa isa't isa at sa mabuting halimbawa na kanilang ipinakikita sa kanilang mga anak. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong salita. Ang mga kabataang lumalaki sa magulo at nakalilitong daigdig, naway makatagpo ng kahulugan sa kanilang mga buhay at matulungan silang malagpasan ang anumang kabiguan. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong salita. Ang mga may sakit na nagdurusa sa masamang pangangatawan, naway makaranas ng mapagmahal na kabutihan, mapagkalingang presensya, at mapagpagaling na kapayapaan ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong salita. Sa mga taong nauna nang lumisan sa mundong ito, naway igawad ang walang hanggang kapangyarihan at walang katapusang liwanag. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong salita. Panginoong Diyos, ukitin mo ang iyong mga salita at mga utos sa aming mga puso at akayin mo kami sa daan ng pag-ibig at kapayapaan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo po tayo. Kayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan na niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadalisayan, kami naway makapagpaalay ng iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likain ng sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaysa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog,
Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian, sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at dugo ng iyong anak, ay sumasamo sa iyong habag, upang ang aming taimtim na ginanap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran. Bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba
ka namin. Pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin.